Nandito ako ngayon sa Barangay 884 sa distrito ng Santa Ana sa Maynila. Kung makikita nyo ngayon yung sitwasyon dito sa kinakatayuan ko ngayon, no, abot na dito sa binte yung baha. At actually, itong kinakatayuan ko ngayon, ito pa yung isa sa mga mas mabababang level ng tubig ng pagbaha dito sa area na ito. Dahil kapag diniretso mo itong nasa likod ko at diniretso mo ito daw nasa harap ko, yung tubig doon abot na sa tuhod. Kaya yung mga sasakyan napipilitang umatras na talaga. Actually, tayo nga, papunta dapat tayong Santa Mesa mula sa Makati, kaya tayo napadpad dito sa area na ito. Pero dahil nga sa taas ng tubig, nagdesisyon tayo na itigil muna yung ating sasakyan doon sa area ng barangay na ito na hindi pa naaabot nung baha. Itong areang ito kasi ng Maynila, malapit ito doon sa Pasig River. At yung Pasig River, mayroon niyang mga konektadong creek na malapit dito sa barangay na ito at area na ito. At yung mga creek na yon, umapaw na. Kaya nakarating na dito sa main road ng barangay, kumbaga, itong pagbaha. Mayroon na tayong mga nakita dito kanina na even yung mga medyo matataas na sasakyan napilitang bumalik na lang dahil hindi na kaya nilang mag-proceed pa dito sa barangay na ito. Ayon dun sa mga residente na nakausap natin kanina, nagsimulang tumaas yung tubig dito around 10 a.m., 11 a.m. At may mga residente pa na nagsasabi sa atin na the last time na umabot sa gantong level yung pagbaha dito sa kanilang lugar ay noong bagyong Ondoy pa. Kaya talagang binabantayan nila itong sitwasyon sa kanilang lugar. Kanina nga doon sa pagpulong ng mga Metro Manila mayors ng Metro Manila Council, inaprubahan yung deklarasyon ng state of calamity dito sa National Capital Region. 12 mayor ng Metro Manila ang unanimously nag-approve ng motion na yon. Yung natitirang 5 mayors ng Metro Manila hindi nakadalo doon sa pag-meeting na yon dahil kailangan muna nilang asikasuhin yung mga relief operations, rescue operations sa kanilang lugar na dala nitong patuloy na pag-ulan at pagbaha.